Hello po mga kapananampalataya. Tayo po ay magpuri at magpasalamat muli sa ating Panginoon sa araw na ito. Sa kabila ng tag-ulan, tayo po ay patuloy pa rin pinagpapala ng ating Panginoon. Amen? My dear brothers and sisters, there is a story of an old man. He went to church and he prayed this way of the cross. And in the church, there's also a young lady na nagdadasal din. Nakaharap lang po siya sa altar. Kaya lang na-disturb po itong dalaga at nagkaroon po siya ng lakas ng loob na lumapit kay Lolo na nagdadasal ng Way of the Cross. Sabi nga kay Lolo, Lolo, mukhang baliktad yata po ang inyong pagdasal ng inyong Way of the Cross po. Ang sumagot naman to si Lolo, sabi niya, bakit iha? Kasi nagsimula na po kayo sa 14th station. At ang sabi ni Lolo, ganun ba? Mukhang lumalakas yata si Kristo. Mga kapatid, ang ating pong bagong series po ay entitled Overcomer, Finding Strength in Hard Seasons. Now, my dear brothers and sisters, are you going through a hard season right now? Are you going to a certain trial right now? Maybe you're sick. For those who are listening right now, maybe you're in the hospital, or you are confined. Maybe you are going to undergo an operation, or maybe you have problem with your finances, problems with your family. I can relate to that, mga kapatid. If that is what you feel right now, perhaps what I'm going to share with you in this talk could be a message ni Lord sa inyo sa oras na ito. And the title of my first talk right now is The Strength to Endure. In other words, bibigyan tayo ng lakas ng Panginoon upang ating mapagtagumpayan, upang nating malagpasan ang mga pagsubok na dumating sa ating mga buhay. Life is full of challenges, my dear brothers and sisters. I understand for those who are listening right now, whatever you're going through, God could be speaking to you at this talk right now. Now, alam po natin mga kapatid na hindi tayo nag-iisa sa mga problemang pinagdadaanan po natin. Katulad ngayon itong mga panahon ito na tag-ulan, sunod-sunod na pag-ulan. Until now, we are still under a pandemic. We do not know what to do. We are asking ourselves, are we going back to normal? Is life going to get better? Well, there's a lot of anxiety on our part, mga minamahal ko mga kapatid. But let's not forget that God is in charge of everything, mga minamahal kong mga kapananampalataya. At tayo po ay humihingi po ng lakas sa ating Panginoon. We ask strength from God to be able to endure, to be able to overcome these obstacles, this opposition sa ating buhay. Dahil sa laban na ito, mga kapatid, hindi po tayo nag-iisa. And ano ba yung Tagalog word po ng strength? Lakas. Ito po ay inspiration po sa akin ng Panginoon. Ito ay isang acronym po. Ito ay nangangulunan, these are the 5 steps on how we can obtain endurance. Ito yung acronym ng lakas. Ang unang-unang step po ay learn from your past mistakes. Matuto po tayo sa ating pagkakamali ng nakaraan. In Philippians chapter 3 verse 13, the Apostle Paul says, brothers and sisters, I know that I have a long way to go, but there is one thing I do. I forget what is in the past and try as hard as I can to reach my goal before me. My dear brothers and sisters, the goal before the Apostle Paul, what was his goal? To be a forerunner of Christ, to be a proclaimer of God's Word. Yun po ang layunin po ni Apostol Pablo po, mga minamahal ko mga kapatid. Ang impression po sa akin ng Panginoon ay ito. Ito sa Bible verse na ito. Past is past. Hindi na natin kailangan palang mag-dwell dun sa nakaraan. Kasi tapos na yan eh. It's water under the bridge na mga kapatid. Ika nga, wala na tayong magagawa. Anin pa natin yung damo kung patay na po yung kabayo. Kumbaga sinasabi ng Panginoon din na, move on ka na anak. Huwag mo na tingnan yung nakaraan mo sapagkat your past doesn't define your future, my dear brothers and sisters. And many times I have experienced that. Meron po kaming kasamahan po sa aming community sa CEO. Ilang beses din po siya naloko din. Inutangan, kinuhaan ng ilang milyong piso yon.
At alam nyo po mga kapatid, because of the CEO, dito po siya natuto. And I believe that this sister of ours in CEO learned her lesson. And God has given her that wisdom. Kung wala siya dito sa aming community, baka ano na nang nangyari sa kanya. Marami po sa amin mga kapatiran dito sa aming community po ay dumaranas po ng mga kanya-kanyang mga pagsubok, mga hamon ng buhay. Pero hindi po ito ang naging hindrance sa amin para kami lumapit sa Panginoon. Sa bawat pagkakamali ay meron pong learning. So my dear brothers and sisters, let's not take our past mistakes as failures. Hindi po ito failure, kapatid. Ito po ay learnings po. Natututo. Meron nga minsan, may mga lumalapit din na may sasabi, Mike, naloko ako ng iniwan ako ng jowa ko. Pero natuto ako sa kanya. Lahat naman kahit naman din ako, marami akong napagdaanan. Pumasok sa mga kung ano ng mga negosyo na hindi ko naintindihan. Yan, marami akong dapat natutunan. So, siyempre, masakit. Pero, it is a lesson for me. But I have to move on and learn from that mistake. And of course, binibigyan po tayo ng wisdom ating Panginoon para tayo lalong matuto at doon po tayo tumatatag. Amen? Number 2, acknowledge your need for God. 1 Peter 5 verse 7 says, give all your worries to Him because He cares for you. Wow! Talaga naman nagmamalasakit po ang ating Panginoon, hindi ba po? Sa verse na ito, I am reminded that God is telling me at this moment, now that I learned from my mistakes, ang sinasabi din niya sa akin, sige anak, surrender mo lang sa akin lahat ng problemang pinagdadaanan mo. Alam nyo, kahit kami mag-asawa, may mga pagsubok pa rin dumarating sa amin. Ito po, just the other day po mga kapatid, it's a blessing from God and I'd like to share this with you. You know, minsan kami ng wife ko, si Abby, nag-worry na kami. Minsan yung sasabihin sa, honey, kulang na yung pera, wala na tayong grocery, kulang, ito na lang yung ulam natin. Minsan nasasabi ko kay Abby, kahit worried ako, Han, God knows how to provide. And lo and behold, nagulat kami po, Wednesday po ito. Meron po kaming natanggap na package from Pure Gold. Dalawang boxes po ng grocery galing po sa aking mother-in-law from San Pedro, Laguna. And that is a blessing, my dear brothers and sisters. And doon pinapakita pala ng Diyos sa akin na doon sa ating kawalan, He wants to tell us, I am your provider. My dear brothers and sisters, for those who are listening right now, yung mga may sakit po dyan, alam ko, dinibdib ang pakiramdam ninyo. Meron po akong isang pinsan na nasa Canada din po ngayon na nagsuffer po ng isang mild stroke and people are asking for prayers. At nakausap ko po yung wife niya at sabi ko sa kanya, i-play mo lang yung pinadala ko sa kanya yung aking pray over session na video na pinost ko sa isang site sa Facebook and pray it over. And you know what she did? She played it over and over para marinig ng pinsan ko at yung makatulong siyang makarecover. Alam nyo mga kapatid, that we acknowledge the need of God in our life, the healing touch of God. Now, we are worried about so many things. I know for those who are worried about our finances, I know that God knows your heart, that you're trying your best to make things both ends meet. But I know He will sustain you because God knows how to provide and God never abandons those who trust in Him. Amen? Third is, know that you're not alone. Hindi ka nag-iisa, mga minamahal kong mga kapananampalataya. The Deuteronomy 31 verse 8 says, the Lord will hear you. He Himself is with you. He will not fail you or leave you. Don't worry. Don't be afraid. Wow. The last two words are very powerful. Don't worry. Don't be afraid. Kaya nga sabi nga nung kanta ni Bobby McFerrin, don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy. Diba mga kapatid? Yun ang gustong sabihin sa atin ng Diyos. Huwag tayong mag-alala.
Huwag tayong mangamba. Huwag tayong matakot. Sasamahan niya tayo, mga kapatid. This verse is reminding me, my dear brothers and sisters, lagi niya sinasabi sa akin ito, lalo na sa aking prayer time. Alam niyo po, share ko lang po ito natutunan ko sa aming soaking prayer sa CEO. Every Tuesday po yan yung aming prayer session. We look at the Bible verse and we just allow the Bible verse to talk to us and to spoken to us. And God's word is made alive whenever we read the Bible. And my dear brothers and sisters, God is reminding me here that I am not supposed to be afraid. I should not be afraid. I should not worry. Sapagkat sinasabi niya sa akin, I am in charge, anak. He's telling each and every one of us, maybe who are listening right now, do not be afraid. Do not worry, my child. I love you. I care for you. I understand what you're feeling. Remember the story of the footprints in the sand, di ba? Nagtaka yung lalaki, Lord, akala ko iniwan mo na ako. Bakit isang bakas na lang nakita ko? Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, it is because I carried you. Kaya nga mga kapatid, yun ang pinapaalala sa atin lahat ng Panginoon na He cares for us. And huwag tayong matakot. Tayo ay nililid ng ating Panginoon. Ganyan din po kasi yung sinabi niya kay Joshua in Joshua 1 verse 9. If we remember the story, Joshua was the successor of Moses. Alam po natin na siya ay kinuman ng Panginoon na huwag siyang matakot. Bigyan siya ng lakas. Kaya nga mga kapatid, sa buhay, sa anuman ang sitwasyon sa ating buhay, paalala po, huwag tayong matakot. Meron pong pandemic, huwag tayong matakot. Worried about paying our bills sa Meralco, sa Maynila, sa ano man mga ating problema sa pera, sa negosyo. Don't worry. God will give us the wisdom in what we need to do. We just have to really pray and trust in His guiding hand always with us. Amen? Number 4 is awaken your faith. Now, my dear brothers and sisters, Psalms 108 verse 1 to 2 says, God, I am ready, heart and soul, to sing songs of praise. Wake up, my soul. Harps and lyres, wake up, and let's wake the dawn. Mga minamahal ko, mga kapananampalataya, mga kapatid, baka naranasan nyo po minsan yung parang low na po yung inyong faith kay Lord. Nawawalan na ba kayo ng pag-asa? Are you losing hope? Do you feel like I want to give up? I'm throwing in the towel? I'd like to share with you, my dear brothers and sisters, the story of my cousin who just joined us sa CEO meeting namin kagabi. Along he and his wife, share na po sila sa Zoom. Alam niyo po, nag-share sila ng kanilang pinagdaanan dahil kinuwento din nila sa akin ito years ago. This happened that my cousin's wife was operated in 2016 sa tumor sa utak. And my cousin himself in 2017 was also operated. And you know, that was difficult moment for them. And they don't even have the money. And then, enough resources. But yung sinabi po ng wife niya ay talagang, I was really surprised and we were inspired dito sa CEO. Sinabi niya, we don't complain when God allowed this to happen dahil alam namin po may purpose ang Panginoon. Wow! Alam nyo, nakakamangha mga ganitong sagot po, mga kapatid. Bihira po kung makarinig ng ganito. Nakaka-uplift po ng spirit yon. I know it is hard for some of you right now to say this, but if we have faith in our heart na God has a purpose for all these things, it will awaken our faith. Kaya importante mga kapatid, na kung pwede po, meron po tayong isang komunidad na katulad nito na pwede tayong maging bahagi po dahil napakahalaga po dahil kung susuluhin lang natin yung ating problema, dalawang bagay lang pwede mangyari sa atin. Pwede po tayong mabaliw o yung pwede tayong maging sobrang aligaga pag hindi natin alam kung ano yung gagawin po natin. Amen? And the last step, how to obtain the strength and endurance. Number 5, share about God's goodness to you. In Psalms 34 verse 8 it says, give the Lord a chance to show you His good, to show you how good He is.
Great blessings belong to those who depend on Him. Mga manamahal kong mga kapatid, nais po sabihin din sa akin ni Lord at sa atin lahat dito sa Bible verse na ito, na kapag tayo ay dumanas po at nakaranas po tayo ng pag-ibig ng Diyos, ng kagalingan ng Diyos, my dear brothers and sisters, we have to share this with others. Di ba na makahirap naman po, mawawala yung excitement kung nakatanggap po tayo ng blessing pero hindi natin wala tayong mapagkwentuhan, di ba? Alam niyo, natawa nga ako dun sa pinsan kung yun na umattend ng aming CEO kagabi with his wife kasi nakita yung goodness ni Lord. At kasi sinabi ko rin sa kanila, dito sa aming CEO, wala pong judgmental. Dito po, real talk po kami, usapang pamilya. Hindi po ito yung formal na Bible study na parang akala natin ginagawa noon. But this is really different. We talk about day-to-day situations at kung paano ba kumikilos ang Panginoon sa mga sitwasyon po natin. Ang impression po dito kasi dito sa Bible verse na ito, na kapag tayo ay nakaranas po ng pagpapala ng Diyos, we need to pay it forward. Ika nga, ipamalita sa iba ang kabutihan ng Diyos. Kaya binigay ng Panginoon ang mga biyaya at mga pagpapalang ito sa atin. Hindi naman po ito para sa ating mga sarili, kundi ito ay para maibahagi din sa iba upang ang iba ay makakilala at sa ating Panginoon at lumalim ang kanilang relasyon sa Kanya. And that is our goal, my dear brothers and sisters. We proclaim the goodness of God, and therefore God indeed is worthy of all our praise. Sabi nga ng isang awitin, for you alone are worthy of praise. For you alone deserve all the glory. Amen? God deserves all the glory. God deserves to be praised. God deserves to be thanked. In everything that we do, lagi na tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Ibahagi natin ang pag-ibig niya. Sabi nga, let us tell the world of His love. Amen? So I hope mga minamahal kong mga kapananampalataya, tayo po ay natuto sa ating series na ito, sa first of the 4 series ng aking talk ng Overcomer. And hope we pray and let us pray to God na tayo maging victorious at lagi natin isipin na meron po tayong Diyos na matagumpay. We live victoriously because we have a victorious God. Amen? And in this note, my dear brothers and sisters, I'd like to invite all of you, please join us in our Christ Encounter online sa Zoom. Samahan niyo po kami every Monday and Saturday po, alas 8 ng gabi. At kung nais niyo pong makilala pa ng higit ng ating Panginoon at lalo niyo ma-experience po ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagpapala, mag-message lang po kayo sa akin at I will gladly share the link with you so you could be with us in our growing Christian family. Huwag po kayong mag-alala. Wala pong judgmental at dito ang umiiral po ay ang pag-ibig ng Diyos. Ano man ang iyong sitwasyon, ano man ang iyong background, whoever you may be, we will always love and accept you because Christ has loved us immensely. Amen? So marami pong salamat sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid at mga pananampalataya. Ako po muli ang inyong lingkod, si Brother Mike Arrieta. Let us pray for the strength to endure. And I do believe, my dear brothers and sisters, we will all be victorious because we have a victorious God. Amen? So thank you and God bless po.